Sinusuportahan ng mga senador ang panukalang tuluyan ng alisin ang probisyon sa Omnibus Election Code para sa substitution ng mga tumatakbo sa eleksyon. May nakahain ng panukala sa Kamara na tuluyang magbabawal sa substitution ng mga kandidato. Sa House Bill 10-380 ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez, mahigpit na pagbabawalan ang mga political party na magpalit ng kandidato maliban na lamang kung na-disqualify o namatay. Pabor si Senator Ping Lacson at iginiit na dapat itigil na ang paghahain ng COC ng isang individual kung wala naman talaga itong intensyong sumabak sa halalan at mangampanya. Kung siya raw ang tatanungin, ang dapat payagan lang sa substitution ay kapag namatay ang mga kandidatong nakapaghain na ng kanilang Certificate of Candidacy o kaya hindi naman ito kayang gampanan ang tungkulin. I fully support the amendment sa Omnibus Election Code na pag nag-file ka, that's it. Either you withdraw or you post through. Hindi pa wala na sa dapat yung mga substitution. Except of course under very exceptional cases, in case of death or incapacity of the candidate, na yon saka lang pwede mag-substitute. Pero other than that, I don't think it is fair, and it is rational, if I may say that, na magpa-file with no intention at all to really go through with the campaign and the election proper. Suportado rin ni Senate President Vicente Soto ang panukalang amyenda dahil naabusuan niya ang kasalukuyang batas. Aminado ang senador na ginagamit lang ito ng ilang partido sa pamamagitan ng paghahain ng mga pekeng kandidato para lituhin ang publiko. Pero para sa PDP Laban na partido ni Pangulong Duterte, hindi panloloko sa proseso ng halalan ang substitution. Batay sa Article 9, Section 77 ng batas, kung ang isang kandidato ay umurong o na-disqualify at namatay, maaari siyang palitan ng kanyang political party. Sa eleksyon ngayong taon, may hanggang November 15 ang mga partido politikal kung papalitan ang kanilang mga kandidato. Ayon kay Atty. Melvin Matibag, Secretary General ng partido, binibigyan lang ng batas ng legal na opsyon ang mga partido na magkaroon pa ng panahon para magdesisyon sa karapat-dapat na kandidato. Gayunman, hindi raw ito nangangahulugan na papalitan nila ang pambato na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi pa ni Matibag, strategy ng partido kung papalitan ang kanilang kandidato o magpapatupad ng iba't ibang stratehiya para makuha ang pulso ng publiko basta't hindi lumalabag sa election rules. Inihalimbawa nito ang aniyay pagpapatakbo ng Liberal Party kay Vice President Leni Robredo bilang independent at pagpapalit ng kulay. I respect their opinion, trabaho po nila yan, pero siguro they're missing the point also with all due respect to them. Kasi kung ipit sa makina, kung mali yan, sabihin po natin sa COMELEC, huwag na kayong maglagay ng ganyan na period. Isang period na lang, kung pagtapos ng October 8, wala na. But if it's within the rules, within the resolution of the COMELEC, then it stands fair play also. Pwede talaga yan. So let's not judge any political party, whether it's PDP or not, na nagkakaroon ng makina. Because tumikipit na nila po yan eh. Nasa rules yan, nasa batas at sinunod. As long as we're not violating any rules, that approves therefore by the Commission on Elections saka ng mga batas natin, even internal rules ng PDP, siguro naman po, it's not past judgment on the political party na gumagawa yun. Kasi parang sinasama nyo na raw sa political strategy nyo ngayon, yung up to November 15 filing. Kasi nga, Ma'am Sherry, kung bawal yan, sana tanggalin na lang ng COMELEC, di ba? Di wala na tayong pinag-uusapan ganito. Diba? Noong 2015, naghain ng kanyang COC si Martin Dino para kumandidatong Pangulo. Pero kalaunan ay pinilitan siya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Napaka-importante nitong panukala na ito dahil yung ating sinasabi ay nagkakaproblema at kitang-kita na sa nakaraang ilang halalan na ito talaga ang mga ang ginagawa ng Smartmatic, pandaraya lang naman ang ginagawa sa hindi ko nga maunawaan, maintindihan kung bakit ang COMELEC pabalik-balik sa Smartmatic, marami nang problema tayong nakita. Pero hindi bale, para iwasan yung mga nakita nating problema ay yung hybrid election ang ating gusto. Dahil ang hybrid election ay ang ibig sabihin niyan ay yung
pagboboto ay manual. Yung pagbilang, manual din. Ang pag-transmit ang electronic. Okay. Kasi ang problema dati, yung dagdag bawas nung nakaraan ay yung canvassing. Sa canvassing, lagi nagkakaproblema yan eh. Kaya't siguro, bawasan, tanggalin na natin yung canvassing. Kaya tayo nag-electronic system para diretso mula sa counting machine, dire-diretso kaagad sa COMELEC. Yun lamang sa mga nakaraang halalan, ang nangyari, hindi diretso sa COMELEC. May pinuntahan na sikreto na kwarto na walang Pilipino ang laman. At di na natin nalaman kung ano na ang nangyari doon sa boto. Meron silang tinatawag na meet me room. Doon, may minasahe na yung mga resulta bago ipinadala sa COMELEC. Ngayon, dapat tanggalin natin yon. Kaya ang aming proposal, pagka natapos ang bilangan sa isang presinto, yung resulta na yun ay direkta ipapadala sa COMELEC. Ngayon, ang maganda niyan ay madaling i-verify kung tama ang linalabas na resulta ng COMELEC. Halimbawa, pagka nandito ang BAI sa isang presinto, nakita sasabihin natin precinct 1, 2, 3 ng Batak City, no. Sasabihin ng BI doon lalabas ngayon sa COMELEC etong naging resulta. Nakita yung ng BI na tiga doon, sasabihin, sige, tama yung resulta nyo. Kung mali, pwede niyang sabihin, mali ako yung BI dito, mali yung linalagay ninyong resulta. Kailangan ninyong paltan yan, ito yung prueba, ito yung aming pagbilang, ito yung lahat, yung pinirmahan naming tatlo. All of these things, maipakita ka agad. At ang maganda kasi sa manual counting, pwede tayo magpadala ng watcher. Pwede pa nga i-live stream yan kung gugustuhin natin Kaya maraming pagkakataon na mababawasan ang pagkakataon na gagalawin ang resulta. Pero kaya hybrid election ang sa aking palagay pinakamainam at kaya pa naman siguro kasi wala tayong bagong gagawin. Wala tayong nothing new here. Kasi yung manual, alam na natin gawin, manual counting at manual voting, alam na natin gawin yun. Nainsulto raw itong si Senator Ping Lacson doon sa binabalak ng ilang personalidad na nasa kampo ni Vice President Leni Robredo. Itong naging reaksyon ng senador matapos ang ikalawang pakikipagpulong nila ni Senate President Tito Soto sa panig naman nitong si Robredo. Isa umano yung unification talk sana para sa 2022 elections. Pero ang hindi daw nagustuhan ng senador ay ang pagsusulong umano ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na sina BP Robredo at Senator Soto na lang ang maging pantapat sa magiging pambato naman ng administrasyon sa darating na eleksyon. Una nga rito umalmarin ang kampo ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa panawagan ng ilang supporters ni Vice President Robredo na mag-withdraw ito sa pagtakbo bilang presidente. Gayunman, ang lahat ng mga call for withdrawal ay hindi naman daw direktang nanggaling sa Vice Presidente, kundi ito'y galing lamang doon sa mga pahayag ng kanyang mga supporters. Sabi dito ni Don Mar TV, matatalo ba si BBM pag nag-unite sila Isko at Leni? Alam mo, depende talaga yan Honestly, marami pang mangyayari. Nakita naman natin yan noong 2016 election. Lamado lahat ng kalaban ni Pangulong Duterte. Mula sa survey, sa pera, lamado lagi. At talong-lalo na sa pabor ng media, ng mainstream media. Grabe Pero, eventually, lumakas siya through the debates. Nakita naman natin. Lumakas po siya habang, sa totoo lang yung inaaway niya si Marrojas tungkol dun sa droga-droga, yung sampalan-sampalan. Lumakas si doon. Sa totoo lang, mali. Alam mo naman, medyo mahina din ang jutak nitong isang kalaban Sa pagkakaalala raw ni Soto, sinabi ni Drilon na malakas na tandem ang pagsasanib nila ni Robredo sabay turo sa direksyon nila. Pero sabi ni Soto, tigilan na ang issue, total hindi naman ito natuloy.
Sabi naman ni Drilon, hindi niya naaalala ang sinabi ni Lacson na pagturo niya at lalo na ang interpretasyon nito. Wala na daw siyang dagdag na komento. Hininga namin ng reaksyon ang kampo ni Robredo tungkol sa insidente pero wala pa silang sagot sa ngayon. Sa isang forum kahapon, tinanong din si Moreno tungkol sa Unity Talks pero ang sabi lang niya, kaya niyang makipagtrabaho kahit kanino. Hinihinga naman namin ng pahayag si Pacquiao tungkol sa hindi natuloy na Unity Talks. Alam mo ito sa totoo lang ang talagang magpapatalo sa kanila, yung ambisyon. Puro sila ambisyoso sa totoo lang ayaw mag-giveaway sa isa't isa. I mean, matagal na dapat yan, yung unity talk na yan. Oh, I mean, sige, strategy, pero hindi yung nakatakbo na. Di ba? Hindi yung nagpasa na sila. Dapat noon pa nyo ginawa yan. Kung ginawa nyo naman, dapat tinapos nyo na noon pa. Ngayon papaghalata lahat kayo ambisyoso. Ang pangit. Ang pangit tingnan. Walang mag-giveaway sa inyo. Bakit? Lahat kayo may ambisyon maging presidente. Diba? Ano kayang meron dito sa mga to? Bakit gusto nila maging presidente, no? Ewan ko ba? Ito naman. Ito si Irisi pa rin ito Ito. Ilang kaalyado ni Mayor Isko Moreno nakikita ang magandang resulta sa halalan kung magsasanib puwersa si Vice President Leni Robredo at Mga tanga, no? Paulit-ulit, sanib puwersa. Mayor Isko. Ngunit hanggang ngayon, mga kakampi ng dalawang kandidato patuloy pa rin ang bangayan. May ulat si Daniel Manalastas. Naniniwala ang ilang kakampi ni Manila Mayor Isko Moreno sa Aksyon Demokratiko na si dating Senador Bongbong Marcos ang makikinabang kung hindi talaga tutuloy si Davao City Mayor Sara Duterte sa pagtakbong Pangulo sa 2022 national elections. Sabi ng ilang kakampi ni Yorme, magiging mabigat din kung ang dalawa naman ay Tatakbo ba yan si Irisi? Huwag nyo naman iboto na uli yan. Dilawan yan. sanib puwersa. Dapat dyan magretiro na Nakikita nila solusyon. Wala naman nagawang maayos. Magsanib puwersa si Vice President Leni Robredo at Mayor Isko. Kung mag-unite sila, may chance. Nakita ko yung numbers. Ang importante mag-unite actually